Isipin ng ekseneng ito, ang bangkang may layag ay tumatagilid, nakahilig hanggang sa halos humipo sa tubig. Ang mga layag ay banat na parang balat ng tambol. Ang bugso ay tumatama dito ng harapan ng may sapat na lakas upang itigil ito, upang durugin ito. Ngunit nangyayari ang imposible. Bumibilis ito. Pinuputol ang alon at sumusulong ng direkta patungo sa hangin na dapat ay nagpapabagal dito. Hindi ito mahika. Ito ay purong pisika. Ang layag ay hindi sumasalo ng hangin. Ginagawa itong isang imbisibleng makina ng pagsipsip. Isang prinsipyo na nagpahintulot sa sangkatauhan, na tumakas mula sa mga baybayin, tumawid sa mga buong karagatan, at hamunin ang paniniil ng hangin. Nayon ay matutuklasan mo kung paano. Tayo na. Ang paninil ng hangin, nung ang dagat ay isang bilangguan. Upang maunawaan ang kalahan ng tuklas na ito, dapat nating bumalik sa isang panahon kung kailan ang hangin ay hindi isang kakampi, kundi isang ganap na diktador. Sa loob ng libu-libong taon, mula sa mga Ehipsyo na naglalayag sa Nilo, hanggang sa mga Penisyano na bumabagtas sa Mediteraneo, ang teknolohiya ng hukbong dagat ay nakabatay sa isang simple at tapat na disenyo, ang kuwadradong layag. Isipin ang isang malaking kumot ng lino o lona na nakabitin sa isang palo, na sadyang sumasalo sa hangin na nanggagaling sa likuran. Ito ay isang epektibong sistema, basta't ang hangin ay umiihip sa nais na direksyon. Kung gusto mong pumunta sa hilaga at ang hangin ay umiihip mula sa timog, itataas mo ang layag at ang barko ay lilipad. Ngunit kung ang iyong destinasyon ay naroroon mismo kung saan umiihip ang hangin, kung kailangan mong pumunta sa hilaga at ang hangin ay nanggagaling din sa hilaga, ikaw ay nakulong. Sa senaryong iyon, ang kuwadradong layag ay naging isang sagabal. Nawawalan ito ng hangin, kumakaway ng walang silbi na parang isang bandera, at ang barko ay hihinto o magsisimulang dumanas ng pagtangay ng walang kontrol. Tinatawag ng mga marino noong sinaunang panahon ang sitwasyong ito na paglalayag sa bulina. At ito ay kasing kahulugan ng kawalan ng kapangyarihan. Ang mga tanging alternatibo ay desperado. Ibaba ang angkla at maghintay ng mga araw o linggo hanggang sa magbago ang isip ng hangin. O ilabas ang mga sagwan at isailalim ang mga tripulante sa isang nakakapagod na pagsisikap upang sumulong ng dahan-dahan laban sa kalooban ng hangin. Ang dagat, na dapat ay ang highway ng kalakalan at paggalugad, ay naging isang bilangguan. Ang mga baybayin ay mga rehas, at ang hangin, ang gwardiya. Ang mga buong sibilisasyon ay nabuhay ng nakabukod, hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa kawalan ng teknikal na kakayahan na hamunin ang direksyon ng isang simoy ng hangin. Ang mundo ay isang kapuluan ng mga puntong walang koneksyon, at ang susi upang pag-isahin ang mga ito ay hindi umiiral. Hanggang sa may tumingin sa isang layag at nag-isip sa isang radikal na magkaibang paraan. Ang pagpihit na nagbukas sa mundo, ang layag na Latina. Ang bagong paraan ng pag-isip na yon ay dumating kasama ang isang disenyo na tila simple, ngunit naglalaman ng isang geometrikong revolusyon, ang layag na Latina. May hindi tiyak na pinagmulan, malamang na binuo ng mga marinong Arabe o mula sa Indico, at kinuha kalaunan ng mga Europeo. Ang layag na ito ay hindi kwadrado, kundi tatsulok. At ang tunay na katalinuhan nito ay hindi lamang nasa hugis nito, kundi sa kakayahan nitong pumihit. Hindi tulad ng kwadradong layag na nakabitin ng permanente. Ang layag na Latina ay maaring itabi, i-orient sa napakasikip na mga anggulo kaugnay ng barko at sa hangin. Para bang ang naglalayag,
Sa unang pagkakataon, ay maaring makipag-usap sa hangin sa halip na tumanggap lamang ng mga utos nito. Ang pagbabagong ito ng anyo ay nagpapahiwatig ng isang radikal na pagbabago sa pilosopya. Ang kwadradong layag ay sumusubok na sumalo sa hangin. Pigilin ito na parang isang sako upang ang krudo nitong lakas ay magtulak sa barko. Ang layag na Latina sa kabilang banda ay naghahanap na putulin ang hangin, itama ito, gawin itong isang kontroladong daloy. Sa halip na mag-alok ng isang patag na ibabaw sa tama ng hangin, nag-alok ito ng isang kurbada at dinamikong ibabaw na nakikipag-ugnayan dito sa mas matalinong paraan. Bigla, ang mga barko ay hindi na hinatulan na sumunod sa direksyon ng simoy ng hangin. Maari silang gumuhit ng mga anggulo, sumulong sa mga direksyon na dati ay imposible. Makakuha ng mahahalagang metro laban sa hangin sa isang serye ng mga kalkuladong maniobra. Ang inobasyong ito, na tila teknikal, ay nagkaroon ng malalaking makasaysayang kahihinatnan. Kung wala ang layag na Latina, ang mga karabelang Portuges ay hindi makakababa sa baybayin ng Aprika, kung saan ang mga hangin at agos ay palaging kumukontra. Kung wala ito, si Colon ay hindi makakapagmaniobra sa Caribe, ni si Magallanes ay makakahanap ng daan patungo sa Pasipiko. Ang layag na Latina ang susi na nagbukas sa mga karagatan, ang kasangkapan na nagpabago sa dagat mula sa isang bilangguan tungo sa isang network ng mga daan. Ngunit ang tagumpay nito ay nagtatago ng isang mas malalim na misteryo. Bakit ito gumagana? Ano ang nangyayari sa ibabaw ng tilang tatsulok na yon upang ang barko ay makasulong patungo sa hangin? Ang sagot ay wala sa kasaysayan, kundi nasa pisika, at nangangailangan ng pag-unawa na ang layag ay tumigil na sa pagiging isang simpleng basahan upang maging isang bagay na ganap na kakaiba. Isang pakpak. Ang layag na nagiging pakpak, ang lihim ni Bernoulli. Upang alamin ang misteryo, dapat nating kalimutan ang lahat ng ating pinaniniwala ang alam tungkol sa kung paano nakikipag-ugnayan ang hangin sa mga bagay. Sinasabi sa atin ng intuwisyon na ang hangin ay nagtutulak, na naglalapat ito ng puwersa sa direksyon kung saan ito umiihip. Ngunit kapag ang isang bangkang may layag ay naglalayag laban sa hangin, ang intuwisyon na iyon ay nagiging isang bitag. Ang susi ay ang pag-unawa na sa mga kondisyong ito, ang layag ay tumitigil sa paggana bilang isang parakaida at nagsisimulang gumana ng eksakto tulad ng pakpak ng isang eroplano. Kaya lamang, sa halip na nakahiga upang lumika ng pag-angat pataas, ito ay nakatayo upang lumika ng pag-angat sa mga gilid at pasulong. Masdan ang isang layag na banat habang ang barko ay pumapalaot. Hindi ito patag. Mayroon itong malinaw na kurbada tulad ng hugis ng isang pakpak. Kapag ang hangin ay tumatama sa kurbadang ibabaw na iyon, ang daloy ng hangin ay nahahati sa dalawang landas. Ang isang bahagi ng hangin ay naglalakbay sa labas ng kurbada, ang bahagi ng barlovento, at ang isa pang bahagi ay naglalakbay sa loob, ang bahagi ng sotavento. Salamat sa lagkit ng hangin, ang hindi nakikitang ngunit totoong likidong yon. Ang agos ay dumidikit sa tela at bumabagtas sa magkabilang panig. Dito nangyayari ang mahika ng pisika. Dahil sa kurbada, ang hangin na bumabagtas sa panlabas na bahagi, ang bahaging convex, ay may mas mahabang landas kaysa sa hangin na bumabagtas sa loob. Upang ang parehong agos ng hangin ay magtagpo sa dulo ng layag sa parehong oras,
Ang hangin sa panlabas na bahagi ay dapat maglakbay ng mas mabilis. At kapag ang isang likido tulad ng hangin ay nagdaragdag ng bilis nito, ang presyon nito ay bumababa. Ito ang tanyag na prinsipyo ni Bernoulli, ang parehong nagpapahintulot sa mga eroplano na lumipad. Ang resulta ay isang matinding asimetreya ng mga presyon. Sa panloob na bahagi ng layag, ang bahaging nakaharap sa hangin, ang presyon ay mataas. Sa panlabas na bahagi, ang bahaging nakaharap kung saan gustong pumunta ng barko, ang presyon ay mababa, halos isang relatibong vacuum. Ang barko, sa literal, ay hindi itinutulak ng hangin na tumatama sa layag. Ito ay sinisipsip pasulong ng vacuum na nililika ng layag sa kabilang mukha nito. Ito ay isang banayad na puwersa, invisible, ngunit pare-pareho at makapangyarihan. Ang hangin ay hindi na isang pader na humahampas sa atin. Ito ay isang ilog na umaagos sa paligid ng ating layag at hinihila tayo kasama nito. Ang kabalintunaan ay nalutas na. Ang barko ay sumusulong laban sa hangin dahil binago ng layag ang pagtulak tungo sa pagsipsip. Ngunit ang paghahayag na ito ay naghaharap sa atin sa isang bagong problema na kasing hamon ng orihinal. Ang puwersa ng pagsipsip na yon, ang vacuum na yon na humihila sa palo, ay hindi nakaturo ng direkta pasulong patungo sa proa. Nakaturo ito pangunahin sa isang tabi, sa isang anggulo na halos patayo sa pagsulong ng barko. Kung ang bangkang may layag ay isa lamang guwang na katawan na maglayag sa itaas, ang resulta ay magiging sakuna. Ang hangin ay sadyang itutulak ang barko ng patagilid. Gagawin itong dumanas ng pagtangay ng walang kontrol, tulad ng isang dahon na tinatangay ng agos, at anumang pagtatangka sa pagsulong ay walang silbi. Kailangan natin ng pangalawang pangunahing bahagi sa palaisipang ito. Kailangan natin ng isang bagay na sasalungat sa lateral na pagdulas na yon ng may matinding puwersa. Isang bagay na kakapit sa tubig at hindi ito bibitawan. Isang bagay na nangyayari kung saan hindi nakikita ng ating mga mata, sa madilim at malamig na kaharian, sa ibabaw ng dagat. Ang layag ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ngunit ang nakatago sa ilalim ng katawan ng barko ang nagpapasya kung saan tayo pupunta. Ang imbisibleng angkla, ang kilya na humahamon sa dagat. Ang layag, kasama ang perpektong kurbada nito, ay bumubuo ng kamanghamanghang pagsipsip na humihila sa barko. Ngunit merong isang geometrikong problema na hindi maiiwasan. Ang puwersa ng pagsipsip na yon ay hindi nakaturo kung saan natin gustong pumunta. Nakaturo ito sa isang direksyon na halos patayo sa pagsulong, patungo sa gilid. Kung ang bangkang may layag ay isa lamang makinis na katawan na may layag sa itaas, ang hangin ay hiilahin ito ng lateral ng walang awa. Ang barko ay tatangayin tulad ng isang patay na dahon, hindi kayang umunlad patungo sa layunin nito. Ang puwersa ng layag ay mawawala sa isang walang silbing paggalaw at ang pangarap na maglayag laban sa hangin ay mamamatay doon mismo. Upang maiwasan ang tadhanang iyon, ang mga tagabuo ng barko ay nag-isip ng isang obra maestra ng inhenjerya na gumaganap sa invisibleng kaharian sa ilalim ng ibabaw, ang kilya. Karamihan sa mga tao ay iniisip ang kilya bilang isang simpleng pabigat, isang timbang na nag-iiwas sa barko na tumaob. At totoo na ginagampanan nito ang tungkuling iyon. Ngunit ang tunay nitong layunin
ay mas sopistikado. Ang kilya ay, sa esensya, isang patayong pakpak na nakalubog. Isang malalim at matigas na palikpik na nakabaon sa tubig at tumatangging gumalaw ng lateral. Upang maunawaan ang kapangyarihan nito, dapat nating alalahanin ang isang pangunahing pisikal na katotohanan. Ang tubig ay humigit kumulang 800 beses na mas siksik kaysa sa hangin. Ibig sabihin nito na ang pag-aalok ng lateral na paglaban sa tubig ay 800 beses na mas epektibo kaysa sa pag-aalok ng parehong paglaban sa hangin. Ang kilya, kasama ang malaking ibabaw nito na nakalubog, ay sinasamantala ang matinding densidad na ito. Kapag itinatulak ng hangin ang barko sa isang tabi, ang kilya ay humaharap sa isang napakalaking masa ng tubig na tumatangging mailipat. Ito ay parang pagtatangkang hilahin ang isang billboard sa pamamagitan ng isang swimming pool. Ang paglaban ay matindi, halos hindi matitinag. Nayon ay dumating ang pinakamagandang bahagi ng balansing ito ng mga puwersa. Isipin na kumuha ka ng isang buto ng pakwan na basa at madulas at pinipitpit mo ito sa pagitan ng iyong mga daliri na hintuturo at hinlalaki. Pinipitpit mo ng malakas mula sa mga gilid. Ang presyon ay lateral, ngunit ang buto, sa halip na manatiling nakatigil o mabasag, ay biglang lumalabas pasulong. Bakit? Dahil hinarangan mo ang lateral na paggalaw nito ng napaka-epektibo na ang tanging kalayaan na natitira dito ay ang itulak ang sarili sa direksyon na patayo sa presyon. Ang kilya ay ginagawa ng eksakto ang bagay na yon sa barko. Hinaharangan nito ang pagtatangka ng hangin na hilahin ang katawan ng barko sa gilid. Nag-aalok ng isang monumental na paglaban. Ang lahat ng energyang yon na nilikha ng layag, ang malakas na pagsipsip na yon, ay walang ibang pagpipilian kundi ang itama sa tanging lugar kung saan maaaring gumalaw ang barko. Pasulong, patungo sa proa. Ang kilya ay nagpapalit ng isang lateral na puwersa tungo sa pagsulong. Ito ay isang pisikal na negosasyon kung saan ang natatalo, ang hangin, ay nagtatapos sa pagtulak sa barko ng eksakto kung saan hindi nito nais na pumunta. Ang ipinagbabawal na sona, ang hangganan na ipinapataw ng pisika. Ngunit kahit sa ganitong perpektong koreografiya sa pagitan ng layag at kilya, ang kalikasan ay nagpapataw ng isang hangganan na walang inhenyero ang nakalampas. Walang barko ang makakapaglayag ng direkta laban sa hangin, na ang proa ay nakaturo sa tuwid na linya patungo sa direksyon kung saan nanggagaling ang simoy ng hangin. Kung susubukan mong gawin ito, ang layag ay mawawalan ng mahikang kurbada nito. Mawawalan ito ng hangin. Magsisimulang kumaway na parang isang walang silbing bandera. At ang barko ay hihinto sa tubig, umuugoy-ugoy ng walang patutunguhan. Ito ang ipinagbabawal na sona, ang patay na anggulo ng paglalayag gamit ang layag. Ang limitasyong anggulo na iyon, kung saan ang pisika ay tumatangging makipagtulungan, ay humigit kumulang 45 degree sa bawat panig ng direksyon ng hangin. Sa mga terminong pandagat, sinasabi na ang isang bangkang may layag ay maaring singir o humapit hanggang sa humigit kumulang 45 degree. Ibig sabihin nito na kung ang hangin ay nanggagaling sa hilaga, ang barko ay maaring tumuro patungo sa hilagang kanluran o patungo sa hilagang silangan. Ngunit, hindi kailanman direkta sa hilaga. Ito ay isang imbisibleng hadlang. Isang linyang iginuhit ng mga batas ng aerodynamics na walang disenyo ang makakatawid. Bakit ang limitasyong yon?
Dahil kapag ang anggulo ay masyadong masikip, ang daloy ng hangin ay hindi na maaaring dumikit sa panlabas na ibabaw ng layag. Ang kurbada ay tumitigil sa pagbuo ng kinakailangang pagkakaiba sa mga presyon. Sa halip na umagos ng maayos, ang hangin ay humihiwalay, bumubuo ng mga puyo ng hangin at mga turbulensya, at ang pagsipsip ay nawawala. Ang layag ay nagiging muli na isang simpleng basahan na kumakaway sa hangin, nag-aalok ng mas maraming paglaban kaysa sa pagpapatakbo. Ito ang kalikasan na nagsasabing, hanggang dito ka lamang makakarating. Hindi mo ako maaaring maloko ng lubusan. Maaari ka lamang makipagnegosasyon. Ang sayaw ng zigzag, ang teknika ng tak o pagpihit. Ang pagtanggap sa limitasyong iyon ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ibig sabihin nito ay maging mas matalino kaysa sa hangin. Upang makarating sa isang punto na direktang nasa kabaligtaran ng direksyon ng hangin, ang mga naglalayag ay bumuo ng isang sinaunang teknika na tila isang sayaw, isang patuloy at kalkuladong zigzag sa ibabaw ng dagat. Tinatawag itong tacking sa Ingles o pagpihit sa Tagalog. Ang maniobra ay elegante sa pagiging simple nito. Ang kapitan ay itinatama ang barko sa pinakamalapit na posibleng posisyon sa limitasyong 45 degree na iyon. Sa loob ng ilang sandali, ang bangkang may layag ay sumusulong ng diagonal, nakakakuha ng mga metro sa isang direksyon na hindi ang nais, ngunit lumalapit sa layunin sa paraang pahilis. Pagkatapos, sa isang tumpak na sandali, ang timon ay iikot, ang botavara ay tatawid sa kubyerta ng may malakas na tunog, ang mga layag ay isasaayos, at ang barko ay magsisimulang sumulong sa kabaligtaran na diagonal, isa pang 45 degree patungo sa kabilang panig. Sa bawat pagpihit, ang barko ay gumuguhit ng isang Z sa ibabaw ng tubig, dahan-dahang lumalapit, bawat metro, sa puntong iyon na nasa tapat lamang nito. Ang prosesong ito ay mas komplikado kaysa sa tila, dahil ang hanging nararamdaman ng naglalayag ay hindi pareho sa hanging umiihip sa karagatan. Ito ay isang mapanlinlang na timpla na tinatawag na hanging aparente. Kapag ang barko ay nakatigil, nararamdaman mo ang totoong hangin. Ngunit kapag ang barko ay nagsimulang gumalaw, lumilika ito ng sarili nitong hangin, bunga ng bilis nito. Ang kombinasyong iyon ng totoong hangin at ng hanging pagsulong ay lumilika ng isang napapansing direksyon na iba sa totoong direksyon. Habang mas mabilis ang takbo ng barko, mas nagbabago ang hanging aparente. Ito ay isang siklo ng patuloy na feedback. Bumibilis ang barko, lumilipat ang hanging aparente, at dapat iayos ng naglalayag ang mga layag upang mapanatili ang pinakamainam na anggulo ng pag-atake. Ito ay parang paghabol sa isang layunin na gumagalaw sa tuwing lalapit ka. Kaya naman ang mga manlalaro ng regata sa mataas na kompetisyon ay tila sumasayaw sa kubyerta, patuloy na inaayos ang mga lubid at eskota. Hindi sila kinakabahan. Nakikipag-usap sila sa isang multo, sa isang hangin na umiiral lamang sa kanilang sariling pandama. Ang pagbabalik ng higante, mga layag sa panahon ng karbon. Maaring isipin mo na ang lahat ng ito. Ang sinaunang karunungang ito ng mga layag at kilya ay isa lamang makasaysayang kuryosidad. Isang sport para sa mayayaman o isang romantikong libangan. Nagkakamali ka. Nasasaksiyan natin ang isang tahimik ngunit malalim na muling pagsilang ng eolika na propulsyon. At sa pagkakataong ito, sa pinakamabigat na industriya sa planeta, ang pandaigdigang transportasyong pandagat. Ang krisis sa klima ay naglagay ng matinding presyon sa mga higanting barkong pangkargamento
na nagsusunog ng mabigat na fuel oil at bumabagtas sa mga karagatan. Ang kanilang mga emisyon ay isa sa mga pinakamahirap na alising pinagmumulan. At ang mga inhinyero, sa halip na maghanap ng mga imposibleng futuristikong solusyon, ay tumingin pabalik sa mga prinsipyo na kapali-paliwanag lamang natin at nagsabing, gumana ito sa loob ng mga siglo. Maaari itong gumana muli. Ngunit hindi na natin pinag-uusapan ang mga telang koton na itinataas gamit ang kamay. Pinag-uusapan natin ang mga matitigas na layag na gawa sa fiber ng carbon. Mga aerodynamic na profile na tila mga higanting pakpak ng eroplano na nakapataas sa mga kubyerta ng mga barkong tanker. Ang mga layag na ito ay hindi kumakaway, hindi naluluma, at kontrolado ng mga computer na nag-o-optimize ng anggulo ng pag-atake sa real time, tulad ng isang ekspertong manlalaro ng regata. Ngunit, may higit sa taong katumpakan. Ang mga unang disenyo ay naglalayag na, at ang mga kalkulasyon ay nagpapakita ng mga pagbawas sa pagkonsumo ng panggatong ng hanggang 30% sa mga rutang pangkaragatan. Ang isa pang kapatid na teknolohiya ay ang rotor ni Flettner, isang patayong silindro na umiikot sa sarili nito. Kapag ang hangin ay tumatama sa umiikot na silindrong ito, lumilika ito ng isang patayong puwersa salamat sa epektong Magnus. Ang parehong prinsipyo na nagpapangyari sa isang bola ng tenis na may epekto na ikurbada ang landas nito. Ang mga rotor na ito, malamig, metaliko, ay sa esensya ay mga layag na walang tila. Mga makina ng purong pagsipsip na sumasamantala sa parehong vacuum na nilika ng layag na Latina. Ngunit, may kahusayan ng panahon ng carbon. Ang prinsipyo ay pareho. Ang pisika ay pareho. Tanging ang mga materyales lamang ang nagbago. Ang hangin, ang tiranong yon na minsang nagkadena sa sangkatauhan sa baybayin, ay tinatawag muli upang magsilbi. Sa pagkakataong ito, upang iligtas ang planeta mula sa sarili nitong pag-asa sa langis. Ang paglalayag laban sa hangin ay, sa kaibuturan, ang pinakaperpektong metapora ng talino ng tao. Hindi ito tungkol sa pagharap sa mga elemento ng may krudo na lakas, sa pagtatangkang pasukuin ang kalikasan sa pamamagitan ng purong kalamnan. Tungkol ito sa isang bagay na mas banayad at makapangyarihan. Ang pag-unawa sa mga tuntunin ng laro ng may gayong kalaliman na magagamit natin ang mismong enerhiya ng kalaban upang itulak tayo. Ang layag ay hindi tumatalo sa hangin. Kinagamit ito. Ang kilya ay hindi lumalaban sa tubig. Nakikipagnegosasyon ito rito. Ang naglalayag ay hindi sinusumpa ang bugso ng hangin na humahampas sa kanyang muka. Sinusukat niya ito. Kinakalikula ito. Ginagawa itong kanyang kakampi. At sa prosesong yon ng pag-unawa, binabago niya ang imposible tungo sa isang pang-araw-araw na gawain.